entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin nasubgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong tyorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga tyorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga tyorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin na imutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga tyorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan
sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Ilongos maoy iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga maoy nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga nga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. O diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. O siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla sa Leyte.
Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod Silongos ubo sa liderato ni Dato Magahong. Ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga hilungosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod Silongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Hilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Hilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737 human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Hilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubo sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Hilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Hilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Hilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Hilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod.
Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko. Batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao. Human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos. Lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo. Nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Mabuhi ang mga hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Mga tinahod namong member consumer owners sa Lieco 4. Gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA or Annual General Membership Assembly karong September 20, 2025, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 7,000 nga mo parehistro. Ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Lieco 4 Management. At tangi, ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang taknas sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Dat alang talihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Merkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa Medical Director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahe ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadud sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak ka lang
ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ado na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang mga pahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipay ginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair
ug diin mahupay ang imong mga kakapoy ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Wave Spa na anahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kunta ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth Sanglit. Ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Kad alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist
ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tabalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gamugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahi ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Mga tinahod namong member consumer owners sa Liyeco 4. Gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA or Annual General Membership Assembly karong September 20, 2025, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 7,000 nga mo parehistro. Ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Liyeco 4 Management. At tangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang daknas kagabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and MM Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwaron nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:57. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Mga igala, kumusta? Umadong good morning na po, Dilongos! Mag-isa at ko wala na. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa pa panag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos at lungsod mga igsoon, Hilongos atong lungsod. Pinalangga ko na lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM.
Sangan sa pinanggaon, manggihon-hunaon yung pangabaga, samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan, ngamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Diha sa atong pagpalayo, pagtuman sa mga Sa gihapon, kini yung bus kalagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga uway paglupat. Ilongos no. Ang inyong amigo nga dili na bungoton. Pero napakagiring. Najay Pontira Kobyo magigdoyog kanyang pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kawang akong inspirasyon, to Ilongos. Kabuntagon kay suunan kong hilongos no nining adlaw mga higala nga Webis. Ilongos no, ikaw ang Dali sa mga adlaw no. Adlaw Webis na kaisunan. Oy! It's sa 18 na ay sa buwan mga kaisunan sa September 3, 2025. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw. Manghinaut ko nga nakamudiha karos ka piskay kadasig iman kamaya. Ninito mo nag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Okay ra mo? Okay ra ba mo? Karong mga orasa kay igsoon sa kabuntagon dinhi sa lungsod sa Ilongos, pastilan naglagiting ang kainit sa haring adlaw. Perting inita, perting alimuota. Oh. Paningto na ba itong mga bugan o mga ilok ini? Oh. Samtang sa dito sa Luzon, doon na ipipila ka mga lugar ang Y klase. Y klase, Y trabaho, gumikan mga igala sa Bagyo. O doon na Bagyo. Di ay katutunay tuod nga kiniang low pressure area nga namatikdan mahiras mag-asa itong nakalabayang simana. Nahimo ng bagyong Mirasol. O, gumikan ini, suspendido kaigsunan ang tanan nga mga klase dito sa pipila ka bahin sa Northern Luzon. Pero dinis ato, sukwahi, kung sila nito, giwan-uwan, ang kita dire, perteng inita. Daga po ko karon, pero init po ko nga o. Init po nga o. Ay, good morning na Boss Roberto Aquino. Good morning na Boss Roberto Aquino dito sa Dakbayan mga igala sa Butuan. Onya, good morning po kuno diri sa Purok Kalatsotsi. Lanzo ni. Purok Kalatsotsi. Unahan. Ma'am Bibian Labides, Despantalan. Good morning, Ma'am Bibian. Uy, adios. Maadso ka ni Bibi Hosol. Huwag ko'y nakita ang dautan. Huwag ko'y. Salamat. Oy, Ma'am Alma, Dator. Maadso, good morning, Ma'am Alma. Ang sanay. Early bird man kayo ang Aquino, brad. Aray! Nanti Aquino? Ang lalaki sa bomba. Mama ng ila. Bil kay Hoybes. Uy, Hoybes man tatuturo. Adlaw man naturos mga ligoy. Adlaw sa mga ligoy. Dapat mensahe din siya sa morning boss, kumusta naman ka? Wala yung sakit ang pinagan si Ring. Sakit pa oy. Nag-ul-ul pa mga kanang na eh. Nag-ul-ul pa mga kanang na karoon oh. Kana ka itong mga BI kay kana bang mga BI makamatatagan lang kayo mangihi ta patilan oy.
Mutakingking ko gugod. Oh. Ambot nga nun eh. Tungkol tingin is kalaom, no? Tungkol tingin is kalaom. Ang na po ako ibilin na huntil. Hindi mo mabilin. Ha? Kaya mabilin pa. Hag, bayrang gibilin. Schedule mo ugma ha? Sa injection sa rabies? Apang gihuna-huna natin kung balik pa ba ko? Aray! Apang iti magtimbang kung balik pa ba ko? Pero ako na-una. Napadi ko mahimo ni ini. Wa naman. Sakit ka doon. Oo lagi na, no? Ang kasakit mga igalain taon, di ka ba'y nagsapi? Di taon ka ba'y nagsapi ang kasakit? Maado lang mo na bugal-bugal, no? Maado lang mo na bugal-bugal. Bailo mo noon tabi. Sa mga ningon nga, talawan mo na ka na, Jim. Bailo tabi. Inso na niyo. Inso na niyo. Oh. Kamoy pa injection dito, sakit ka daw, be. Dako mo ingon dito, talawan mo na mo dahil. Ha? Silan. Kahala. Kay nana, Chiptanod sa Barangay Western, si Amancio Lopranco. So, muna na. Oh. Ay, ayaw kalimti ha, ayaw kalimti. Duha katulog na lang ang ato na mga higala nga Annual General Membership Assembly kon agma sa Liyeco 4. Ang unang City Mail ka mga magparehistro, alas 6 mas buntag magsugod ato sa HNVS. HNVS ha, ang agma ha, dili sa gym. Kaya anak mo sa gym, tabang mo panday na gym. Wa diha sa itong Ilocos Municipal Gym atong naandan nga venue. Ato mga igala sa HNVS. Ang venue sa Annual General Membership Assembly sa Liyeco 4. O muadto mo sa gym, tabang mo masa simento dito. Aray! Ang unang City Mail ka mga magparehisto sa agma, doon ay 3 kilong bugas. Samtang ang mga raffle prizes, perting daghana usab. At pungasi mga igala nga mga raffle prizes sa Liga 4 sa ilang Annual General Membership Assembly. Karon na mga igala ang adlawng Sabado. Karon ang adlawng Sabado. O niya, ang importante yun ini, paminaw mo o unsa mga igala ang sitwasyon, unsa ang kahimtang sa atong electric cooperative nga mao ang Liyeco 4. Kana may labi importante gawas mga igalas mga papremyo. Kana may labi importante. Kay kining mga prices, electric fan, refrigerator, TV, dogang maning mayroon nun ninyo. Aray! Dogang yung mayroon nun kurente. Washing machine, dogang mayroon nun kurente. Ang importante nga masayot ta sa tinulalay nga kahimtang mga igala sa atong electric cooperative. Hala. Onya, kita mo sa atong cover mga higala sa may pakit-on ha. Sa atong cover mga higala sa o singa ini sa atong tulumanon nga mao ni ang official mga kaigsuonan nga poster sa poster mga higala sa pre-fiesta variety show. Kana mao na mga igala ang poster sa itong pre-fiesta variety show. Napo diha makita ninyo ang ato naman nag-post gapon sa kini ang Dili Hilongos Info sa page mga igala sa Marion FM, Facebook page sa Marion FM. Unya na diha ang ticket outlet. Asa mga igala mapalit ang mga ticket sa variety show sa umaabot nga Nobyembre 8. Kana mo na mga higala ang kini ang atong mga
kutay sa kalihukan alang ni sa kasaulugan kay sudan sa kapistahan sa lungsod Silongos sa umaabot nga Disyembre pohon. Unya abuta sab ninyo ang dugag pang mga kalingawan kay taas-taas pa niya kutay mga igala sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa itong mahal nga lungsod Silongos. O sa wala problema ko no. Matod pag nanti akino kay na naman ko no itoke pambayad sa kuryente gikang Marcolita. Otro po ni. Aray! Ano no? Gano'n pa pinatawang hinggalan? Doon na pa may musuburta ini mga tao yun ini? Ha? Gano'n na pa may musuburta ini mga tao? Sama ini bang kuan, Senador Rodante Marcolita? Kada kong but-but ining tawana? Ha? Pagkada kong but-buton ining tawhana? Dili na but-buton. Unsay idang saan? Panahon mga igala sa kampanya sa eleksyon. Oh. Tanan nga mga nagkonsumo og kuryente nga below 2,000 pesos. Libre na. Oh. Unsa may hitabo ron? Doon na ba siya gipasar mga higalang balaod doon? Bisag ipasar na lamang, bisag draft na lamang. Ay ning mga balaod na nga nagtinguha sa pag libre mga higal. Ang gobyerno na mutubag ba sa mga konsumo sa kuryente nga ubos sa 2,000 pesos. Naaba, bisag draft na lamang sa maong bill? Oy! Unsa may tawag ng tao yun na? But-buton! Kada kong but-but ining tawhana? Ha? Gawas nga but-buton! Purbida! Kining izan pagbali-bali, mga igalas balaod, katsoy! Purbida, oy, musaka ton dogo, oy! Ingon nga na. Maadto ka sumudag, bali, mga igalag balaod! Ha? Pastila, no? Unsa? Di ko kasabot ining mga tao, nganong mo, mo, suporta gyapon ining mga klases tao yun ini, nga wa man nilain mga igalang gipaabanti, kundi ang iyang personal nga interes. Klaro na, ana? Kinahanglan pa na ng isbilingon? Paano man og si Titing Iban si Lorna? Aray! Ha? Paano si Iban si Lorna nga mutuo to dason? Ingon nga na. Ha? Mas mutuo mo ang Iban si Lor kay ni Rodante Marcolita? Ingon nga na. Titing! Suma, be! Katong mga namutar ni Rodante Marcolita, wa di mo mailad! Kaklarong ilad, ana! Ha? Kaklarong ilad, ana? Bi, ano? Pero kita, kalawat lang magibunta. Abi kay, dumadapig man mga igala sa mga Duterte. Purbida ba ito, no? Wa ka ito kusabot. Wa ka ito kusabot na to. Amot, bisag iunsa lang mga igala hinuktok. No? Wa ka ito makasabot. Nga, dayag na kayo ang tanan, nga nung yun ini magyapunta. Ha? Kita na mga igala ikawatan, kita ba'y magdupa-dupa sa mga nangawat na to? Kanya naman, love na naho! Aray! Love mo magaral? Gituli na kapag ato, love na naho! Aray! Kining mga grupo, kining sila si Silis. Kining mga grupo, mga higala sa KOGC. Mo-appeal sila sa kalihukan, kanong adlaw mga higalang, Domingo. September 21, anniversary man si Marcialo. Apan doon na mga galay ipahingayon nga lapad nga liyok protesta dito sa Kauluhan. I think na po sa Cebu. Dito sa Kauluhan. O sa uban nga parte sa nasod. Nga naman, pagpasibaw mga gala sa grabing kasuko sa mga tao, batok ining pagpangurakot. Apan mismo kining mga kalihukana, gibahin, gisakyan pa yun mga gala sa labaw pang mga mangurakotay. Aray! Ha? Kining grupo sa mga KOGC. Grupo nilang Silis. Nga, nanawagan pa og withdrawal of support sa AFP o sa PNP sa gikan presidente. Nga, ambot, unsay lang tuzo.
no? Nga og mo resign mga higala si Marcos. Makudita si Marcos, ang mulingkod. Si Inday Sara, ay siya may legal successor by Operation Ablo. Siya may legal successor as Vice President of this country. Unsa, mismo mga higala ang sumusunod sa paglingkod sa kuan, sa kiniang tronos pagka-presidente sa Pilipinas, wa man ganing katubag. Kanabang inyong pagkalawat ba anang pamahayag bang Sara at murbida po, oy, o kung sa isulti bang Sara bitaw, mura bitaw og mauna tinuod. Ha? O kung sa isulti ni Sara Duterte, para ini ijang mga blind followers, maunay tinuod. Which is not. Ha? Wa mga naghibaw kung sa in English anang bubu. Ha? Luma-luma mong ingon ni Lini Robredo ka niyanto nga lugaw, lutang. Naay klarong lutang og lugaw. Klaro ano? Ha? Naglibog bitaw ko karon kanon abogado na. Ha? Hangtod karon naglibog ko kanon abogado na. Ay no, di po like palad puros tao mga kaibigan. Pero porbida. Kanawar ako katong usanin sa ka-interview. Oh. Matod mga galas ng utana. Nasayod ka ba ba mo sa may mahitabo sa Pilipinas nga dugay-dugay na makadinisdahig? Unsay ijang tubag? Wa na ra ko sunod sa Pilipinas kay nga naman. Lahi man ko tag time zone. Ha? Samtang nangatog na din sila dito nagmata. Kata sila dito nagmata, kita nangatog. Ha, igot! Kining mga naas Amerika karon, lahi mga sa time zone. Nganong nakahibaw man sa mga panghitabo dinhi sa ato, be aber. That is illogical. Ngunit tubag mga igalag pasundon ng presidente. Ha, igon! Wala ba? She is not fit lagi. She is not fit. She is a spoiled brat. Tanawa ko sa isang tubag mga igala sa mga pangutana sa budget deliberation. Kanibit ang kinipon o usapon ni ha? Usapon ni. Ang doon ay naghang investigasyon karon. Oh, Senado nag-investigar, Blue Ribbon Committee gani karong hapon mo investigar pod. Oh. Ang Congress napo sila ikagulingong investigasyon ining corruption mga higala sa flood control. At the same time, doon na pod mga higalay deliberation sa budget matag departamento. Oh, matag departamento. Oh, karon nya to nakalabay mga higalang adlaw turno sa Office of the Vice President nga modipinsa sa ilang gipangayo nga budget normal man na. Ha? Normal man na. Gipangutana si Sara sa mga budget. Oh. Tanawar unsa ka og kanabang professional ka, abogado mga sugkahan ni siya. Oh. Ako kasaulo ako kasabot og kanang abogado ni. Oh. Yanong you keep on banking on the personalities of the one questioning you. Bintaha lagi yung mga higala og ang questioning punteriya sa lain mga higalang butang. Di manggod, it's all about the budget. Legitimate question needs legitimate answers. Pida pod, oy. Ha? Lihiti mo nga pangutana mga higala kay kwarta ko sa mga tao. Unsa isang kon? Pwede ko mangutana? Unsa mangutana ni Vice President? Ikunsa man sila ni Saldi ko. Parihan na sa tubag kanya to sa dihan ng mangutana si Risa Hontiveros kaniya. Labot mga gala sa libro nga ang kaibigan. Matod pa niya. Unsa isang tubag? Ni Risa Hontiveros kanya to. Kini mangos Risa na pildi ni kadaghan. Nangato nagtabang na ho. Which is very immaterial. Very irrelevant. Nagbasa po ko sa mga komentaryo. Oh. Matod pa po ining ambot o ngano po na isang mga dumadapig. Oy, di manggod mo basa ba? Ha? Sa dili pa ta mo apil ba og
kuan ba, political public discourse ba? Kana ba mga comment-comment ba? Sa di pa ta mapil-apil ana, mas maadyo tingali o mubasa una ta og daghan mga higalang mga basahon aron nga well-equipped ta sa itong pagiglantugi. Ha? Di kay mutubag lamang tagbasta? Ha? Basa? Basa mo anang memorandum circular sa kuwa. Oh, unsay mga ipasabot anang kuwa. Ayaw mong tuo anang ilang mga vlogger. Ayaw mong tuo o kalawat diretso o kung sa isulting Sara Duterte. Bisan si Bongbong Marcos o sa isulting Bongbong Marcos. Ayaw tuo diretso. Purbida po, no? Nga naman mo kalawat as if ba ang ilang mga statement pulos maurot yung tinuod. Oh. O na ang mga komentaryo po sa mga dumanapig. Sa kuha niya, budget hearing. Unsa ba ka, congressman ko? Ha? O congresswoman ko? Unaha o sagsolbad ng inyong problema sa flood control? Time para good. Let us be objective. Ha? Ang ipahigayon sa hearing is budget hearing. Ang na magmangutana si kongresista ko, ngatong Sara Duterte, may itong flood control. Sa may ito ba kung sila labot, ana? Ha? Kung sa ba kung ito, sa may kalambigitan ko nung Sara, sa flood control. Nga klaro mo nagtatawa, sila labot ng flood control. And one thing, ang main purpose sa hearing is that budget deliberation. It's all about the budget. Nga na bang huhisgot mo tayong flood control? I mean, let us be objective. Ha? Atong ibutang ang tanang butang sa sakto mga igalang pananaw. Porbida po ng basta na namang kutom sa mo question ni Sara. Kontra. Dili na mao. Ha? That is a wrong notion. Nga kutom sa mo question mga igala sa Vice Presidente, nagpasabot ka kontra dili. Ni question na sila tungod kay nanalipod na sila sa kwarta ninyo. Mahimo tayo lang doon na sila interest. Apan, tanawa po ng taon mga igala ang kahilihiti mo sa ilang pangutana. Let us be objective. Dito magpapakabuta mga igala ning atong love na ho ng Inday. O, anak mo ng tatay, Diggs. Ang sawoy. Ha? Di, kini sila silis, kining mga grupo, mga igala sa mga DDS nga naglahi po sila kalihukan karong September 21. Be, suko mga kahata sa flood control. Grabe mga kahang kinawatay ining flood control. Gani, doon na naghan karon nga mga nakasuhan ining flood control. Be, aber, nganong di man to apilon si Polong Duterte nga doon naman sa 51 billion nga flood control sa Davao, sa iyang distrito sa Davao mismo. Nga karon gani, ito na kalabay mga adlaw, nangabanlas ang isang mga sakop dito sa Davao. Hilungos atong lungsod. What ay appeal flood control? Dili to flood control. 51 billion is always and will always be 51 billion in any language. Imo og ako kanang kwarta. Ato tong kwarta. Abi kay si Pulong may na-involved dito maninglon. Kinira to silang saldi ko, Martin Romualdez, maningil po ta nila. At the same time, maningil po tang Pulong. Nga naman, it is public funds. Ato na. Dili kay we are selective. Abi kay si Pulong may nalambigit. Atong lingaw-lingiwan. Ni ay taga Davao. Oh, kay OGC. Oh, singgit-singgit mga igala o kuan. Kini ang accountability. Unahag singgit o accountability ang inyong galingong representante. Ha? Sa 51 billion nga flood control project ni Pulong og naasara. Nganong gibahaan pag-ayo ang Davao? Sa kadakuan ng kwartaha, 51 billion, asara ang flood control nga ang nanaghan pagtubo dito, 7-Eleven man! Aray! Ha? 7-Eleven
Duterte, Ben, ang nanaghagtubo dito. Dili mga paril, dili mga koral, dili mga flood control. Be, aber. Pina po ning mga, di na lang maguta magpakabuta-bungol. Ha? If we are truly against corruption, we are against corruption, period. Regardless of the personalities involved. Kanya naman, maon lagi na, ato mangunang kwarta, kita ikawatan, ano bang, o atong idol may nang hilabot, ato mang duphan? Ha? Ato mang dipinsaan? Unsa pa ito, ipakao nila ninyo di ay? Ha? Pastilano, mag-hisgot ka ng accountability. Hisgot ka ng transparency. Hilas-hilas pala man Sara Duterte. Maubitaw diha to investment gipasaka batok ninja. Kaya naman, it's all about the issue of transparency and accountability. Unsa hilas-hilas ang ingon nga, di na lang transparency, accountability. Marusit. Salaktod ba? Salaktod. Wa tay labanan ining do. Gining talang mga nalambigit karon mga higala sa mga kontrobersiya. Because at the end of the day, they are supposedly to serve us and not to be served. They are supposedly to serve us. Dili kay kita may mulagad nila. Ang karon ay tabo karon no? Oh. Asa kitang tao nga gikawatan na mapay mulupas ng kawat niya. Pagkabisura iskilingon. Matagbuwan na tong sweldo kaltasan. Matagbuwan na tong sweldo kaltasan. Liman ka na! Matagbuwan na tong sweldo kaltasan. Matagbuwan na tong sweldo kaltasan. Matagbuwan na tong sweldo kaltasan? Ispoko ni mo ka na! Nakatunong ko rin kantang bodoy. Matagbuwan na tong sweldo kaltasan. 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 Atong gibayad nga buwis sa tumaning gising. Mauna! Bayad nga buwis sa tumaning. Klaro ano? Ang apang gikawat radi ay sa mga kanahan. Gikawat radi ay sa mga kanahan. Atong gibayad nga buwis sa tumaning gising. Gibayad nga buwis sa tumanggihaguan apan gikawat radi ay Kawat mga ito na! kanahan gikawat ra gikawat. Senador, congressman, eleksyon murag buotan kung naa sa katungdanan, bawion ang puhunan. Di na tinoon! Negosyo, dilipang serbisyo, ikaw na ang pondo, gikan sa mga tao. Senador, congressman, kung eleksyon murag buotan kung naa sa katungdanan, bawion ang puhunan. Ilang tuyo, negosyo, dilipang serbisyo, gikaw na, gikaw. Sa mga unsaman! Mao lagi ka na, por iso. Kita may biktima ini bang tanan? Ang mga tao may biktima ini. There's no point nga maglaban-laban ta mga higala ining mga dagkong politiko. Kay kita'y biktima. Kita'y gikawatan. Laliman ka, hago ko sa trabaho. Bayad kag buhis. Human sa tumang kasayon, gikaw-kaw ras mga kanahan. Okay pa ta ana? Atong butahan ta kagalingon nga, mga Duterte na, ngilngig na. Pastilan. Kini ato kuha ang base, nga, sa panahon mga igalas mga Duterte, panahon sa mga Duterte,
Panahon sa mga Duterte, ha? Panahon sa mga Duterte. Tanan mga higala nga gidongog nga adis-adis. Gidongog nga mga kriminal. Wa gani moagi mga higalag preliminary investigation ting hadza dajon patay. Patay. Mga tabi-tabi rito mga chismosa, patay. Mga chismosa na dili validated. Pero kining gitukan mga higalas mga opisyal mismo sa PDEA, opisyal mismo sa Drug Enforcement Agency, sa kapulisan o sa pa mga intelligence department. Ilang gitumbok Michael Yang, usa ka dakong drug lord. Unsa gihimong digong? Hinting hadza bas Michael Yang? Wa! Gipangitaan ba ng ebidensya? Unsa may kamatuoran nito? Pero ang ordinaryo in taon mga igalang tao nga igdungog ras mga chismosa tinghadza dajon. Michael Yang, validated ang mga report gikan mismo sa mga intelligence, mga community, mga enforcement agencies nga sidya usa ka dakong drug lord, drug trafficker. Na may gimos digong wa. May mga utana ta, doon na ba investigasyon si digong for once? Matok mga galas corruption. Aber, sa panahon digong, doon na? Doon na ba say investigasyon batok corruption? Wa! In fact, masuko siya og doon na investigasyon sa corruption. Hilumos atong lungsod. Unsa itang gibuhat ni Dick Gordon, ang kanhi mga gala chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Unsa itang gibuhat ni Dick Gordon? Perting sukuan ng Dick Gordon. Nga naman, giimbestigar pag-adyo ang formally. Niabot pa ganing sa punto nga wa na patambunga ang mga cabinet officers niya, isa cabinet members sa mga hearing. Ang nalambigit niya to, mas dako pa ni ining flood control. It is worth trillions of pesos. Sa usa ka kompanya, fly-by-night company ni Michael Yang. Sa dihang giimbestigar, unsay sulting digong? Undangan na ninyo, wala hinungdan. Ha, ikot! Kantong magnetic lifter. Di ba ito di mamahigmatalin so? Magnetic lifter. Tanan mga higala nga mga ahensyas kapulisano sa gobyerno niingon na nga positibo sa Shabu ang magnetic lifter. Mao ni ang gisudlan sa mga Shabu sa pagsud idiniris nasod magnetic lifter. Apan wa pagabot dito ang mga ahente, gikuha na gi-welding na gikuha na sitilena ang magnetic lifter, gikuha na ang mga sod nga mga Shabu sa magnetic lifter. Ang ilang nagitan lamang ilang swab. Pag swab nila, testing nila, mismo ang kinain, zango na kinain. Na siya po nilaghan. Mismo ang kinain, nideterminar nga doon na mga higalay siya mo. Ang ilang lab result sa ilang giswab sa magnetic lifter, positibo, siya busod. Unsay salting digong, goni-goni lang nila yun. Aray! Di pa na ego makapagmata na to? Ha? Di pa na ego nga makamata na to? Unsa ba orya po ni karon ang unsay sultan nila atong kalawaton as truth? Ha? Karon. Tolas ni sa ICC. Otro po ni Skupman, natakdan po ni Skupman. Naduda ko na ni Dugong Pilipino Skupman. Ha? Kaya ang tanan nga mga estilo sa mga Pilipinong abogado mo may style. May gamit. Kanang painhibito ng mga judge. Painhibito ng mga kutom sa kinsay tanaw ng ligon kontra, kinanglan niya mo inhibit. Karon, bali nga rason ba? Supposedly September 23 ang iya mga galang confirmation of charges ni Digong. Pero gianangan ona ni kay dunay pangangkon ang depensa ni Digong nga
hingalimtanon, di na, cognitive impairment na. Ha? Di na gani hapit kaila sa tanang mga mukha sa. Kaya isa mga tao. Oh, wala kay humdum. Pero imong balikan mga sa nakalabay si Mana ang interview sa ijang duha ka mga banggiitang anak, si Inday, si mga tugha makak ni Inday. Oh. Si Inday kuan, gisingan ini. Kitty! Beauty naman noon. Kitty! Paakan na ba kong iring? Oh, si Inday Kitty! Ang usa sa mga nipo babies! Oh! Si Kitty! Oh, o si Sol Teresa! Hiniwang tinalong papa, pero he is strong for an 80-year-old. He is strong! Okay ka sa tatay! Oh! O sa Sol Sara Duterte! Okay ka sa papa, uy! Ha? Ang papa, okay ka sa? Wala problema? Nag-uol, gimingaw sa ato. Don't tell me ay kong ingna nga ang pagkahingalimtanon mahitabo na overnight. Ha? Mahitabo na overnight? Pagkahingalimtanon? Kapoy na! Ha? Ang cognitive impairment dili na mahitabo overnight. It is a gradual deterioration mga galas imong utok. Pida no? Unsa-unsa man ning ilang pamahayag mga anak bakak ni. Ha? Lahi man mga galag pag-describe si Kopman kaysa pag-describe sa mga anak. Asam tam to ni Kopman sa mga anak. Either way, pulos ni way klaro. Pida no? Be, ari lagi tang pulong. Ari lagi tang pulong. Flood control may init karon. Si pulong wa mapil. In fact, siya mga kinaunhan sa mga listahan. Kay panahon pa ni siyang tatay. Panahon pang digong. Nagsugod mga ang flood control. Unsa man eh. Ang pulong nga 51 billion. Ato laman ng lingaw-lingiwan. Ang pagkahilambigit mga gala sa CLTG Construction. Oh. Nga hapit na ng project sa Davao, CLTG. Why labot bongo ini? Gano'n lagi mawa makilabot. Klaro anang initial CLTG. Christopher Lawrence Tesorogo. Huwag niya pong kay apel. Buhay ka sa mo ng tatay. Okay ba unita mo sa tatay? Unsa? Nakahibaw ka rin kung sinita mo sa silingan. Ikaw na noon, nakahibaw si mong tatay. Aray! I mean, enough of this nonsense. Huh? These people are just fooling around. These people are just fooling around. Banking mga igala on their blind supporters. Mauning himsog pagyapon ni sila sa ilang politika mga kaigsuran kining mga tawhana tungod kay naa ang mga blind supporters. Matod palaging Salvador Panilo na niya. Oh. Salvador Panilo na niningon. Sa iyang interview sa ANC. Ngano kulong nakalusot pa man ang pipila ka mga sakop sa Duterte. Ito nakalabay ang eleksyon. Oh. Nga, wa mga ito'y dumadaong ito nila. Ngano nakalusot man? Una solting Sal Panilo? Siyempre because nandyan yung ating mga DDS. Mga loyal yan eh. Mga tanga yan. Aray! Baba mismong Panilo ni tulisok na ninso. Ha! Nakalusot nga mong mga kandidato. Kita mo? Lagon may mga loyal followers. Mga tanga yan. Kahit anong sabihin namin, yan ang totoo. Imagine. And with that, they weaponize
sa ila mga igalang pamahayag. Ilang giweaponize ang ilang mga pamahayag, brandishing it as truth. Kay lagi ang ilang mga followers ug unsay isulti kalawat diretso. Sumagod unsay isulting Sara Duterte sa isang tubag ni kini ang kongresista ko sa pangutana may tungod sa budget. Ha? Unsay isulti ni siya? Oh. Okay naman ang kuha ana. Hinsubmit naman yung mga dokumento. Hinsubmit na bitaw. Pero does it mean it is okay? Of course not. Nasayod ka ba nga ipauli mga igala sa kuha ang 80 million sa intelligence fund ni Sara Duterte? Sa okay na? Doon ay notice of disallowance. Nga sa tubad di mao. Unsa ba ingon tan? Natubag naman na. Hay natubag. Wapa oy. Kay in fact, ang kuha mismo ni ingon, iuli day, iuli! Aray! Iuli day! Kay mismo si Sara Duterte, wakay ba unsaon paggasto ang confidential o intelligence funds? She is confused. She is confused. Mao lagi ni resulta sa mga taong di lagi mo basa. Kay umabasa ka mga igala sa COA Memorandum Circular, ang rason ni Sara Duterte kining paggamit-gamit ng aliases, dili na mo salir. Dili mo salir. Nga naman, dili pwede mo gamit og alias ang paggasto sa confidential funds. Ha? It does not. Kana di siya ingon nga, di ko makadisas na kay it involves national security. Of course not. Imong tan-awon mga igala, ang COA Memorandum Circular, wa mag-involve og national security ang confidential funds. Only the intelligence funds. Ag isa magong sabot sa intel o confidential, maumaura, dili. Dunay lagda ang COA mahitungod sa paggasto o sa pagsumada sa gasto sa intel funds. At the same time, doon na po'y lain mga igala nga mga lagda ang COA Memorandum Circular sa gasto o unsaon pagsumada ang confidential funds. Dili sila pareha. Unsa ingota, natubag na na. Natubag na bitaw. Pareha na naman sa, kuan ba, nang-apply trabaho. Ha? Paspas man kuno ka mo answer og matdong, tinood na. O ma'am, be, 1 plus 1, 39. Ingo na nag-interview. Sa job may tubag dong, pataka man ka. Ikaw pataka, ma'am. Ngano ba in tao, ako man nagpataka. Wa man ko mo ingon, ma'am, nga saktong tubag. Agahong ingon na, paspas kong tubag. Ah? Ingon, ikaw nga sakto kong tubag. Ingon ko, paspas kong tubag. 1 plus 1, 39. Tubag na doon. 39. Sa day, dili. Nga naman, paspas ng tubag. Sakto yung ipamahayag. Mauna! Maura na istorya, ha? Ha? Natubag na, pero ang tubag, sakto ba? Dili! Itubag lagi nila. Pero ingon ang kuha, wrong. Iole day, iole day, iole. Aray! Puta! Ingnon gyapon ta ining mga blind followers. Natubag naman as kuha. Kay mao may giingong Sara Duterte. Mao may jang giingon nga natubag nas kuha. Natubag na lagi. Pero ang kuha ni ingon wrong. Ipauli manggani. Ipauli manggani. Kini ba? Di lagi ta magpabuta-buta. Unda nga ra gud sa paminaw anang mga kanang mga vlogger mga binayran. Ha? Kanang mga Crescencio. Oh, kining mga Marlica. Those words are poisonous. Mga hilo, mga higala ang mga po nga manggawas anang ilang mga ayaw. Undangan na nito, mas maado pa no? Adto na, naman na, public man na mga higala sa naman sa mga website na sa kuha, kana na ang kuan, mga dokumentos kuha, basaha. Basaha ka ng mga lagda sa kuha. Oh, human ni mong basa.
Oh, human ni magbasa sa lagda sa kuwa. Og imong masabot, tan-aon ta og mudupa pa ka ni Sara Duterte. Hilumos atong lungsod. Ha? Mudupa pa ba ka ni ining mga Duterte? Basaha ang lagda, ayaw og kalawat anang mga vlogger. Kay pulos na binayran. Kwarta ba yung mga gapas ana? Mga agap na kwarta? Human mo kuha na lang magyapunta? Ayaw lagi. Igo na. No? Igo na tong unong katuig nga gilalo ta. Ha? Gilalo ta sa unong katuig. Mga ordinaryo adis-adis tumba ditso. Oh, drug trafficker naas right hand ni Digong. Wa na maginhanglan og ebidensya ang mga ordinaryo adis-adis patay ditso. Wa maginhanglan ebidensya, huhungihong ra. Michael Yang, Manscarpio, Pulong Duterte, gilambigit, trafficking, drug smuggling. Nangita pag ebidensya. Kay ija man ka pamilya. Oh, kini ba? It is as clear as the daylight. Tinaw pa ni sa tutok. Nganong ato ang mga doon mga kilay ilaro na ito mga kalingon. Uy, ang kuwan na ba day no? Ang itong year 2000, doon ay gipagawas mga gala nga annulment nila ni Elizabeth Zimmerman o ni Digong Duterte sa ilang kasal. Gi-annul officially ang ilang kasal. Tungod sa grounds of irreconcilable differences. Doon ay findings ang neurologist. Kinahanglan man ng neurologist para ma-justify mga gala nga was atong buot ng usa ka tawo. Oh. Unsay findings sa neurologist? Ha? Dunay narcissistic personality disorders Digong. Kopya niya. Desisyon is kaso. Desisyon sa kaso sa annulment. Narcissistic personality disorder. Oh. Unsay masabot ana? Nga si Digong di ni sa igbali ng ubang tao, self-centered ba? Si Zara katoy haud. Oh, di na dautan. Pero kini may makapanglibot malhibo. Oh. Ang tanan ni sang gihimo madautan man o di, labi na ang mga dautang mga gibambuhat ni sa wa si jay sense of kiribang pagmahay. Wa si jay pagmahay or remorse. Matod pas desisyon sa kaso ha. Or remorse. Paghinulsol sa ijang nabuhat ka sa zup. Wa. In fact, matod pa sa neurologist nga iyang i-justify o usa ka nindot nga butang ang mga daotan ni jang gipanghimo. Hilumos atong lungsod. Kana opisya mabasa na mga gala sa kaso nilang Sara Zimmerman Duterte og ni Digong Duterte sa ilang annulment. Sa ilang annulment na dito sa apilas desisyon. Laliman kag tao nga mohimog daotan apan iyang i-justify ang iyang nahimong daotan ngari sa mga maayong butang. And true enough. Kay matod pa niya ang iyang pagpamatay mga galas mga disadis tungod tos pagmahal niya sa itong nasod. Hilumos atong lungsod. Wa mo takdo. Wa mo takdo. Wa mo takdo mga gala ang findings sa neurologist. Hintakdo oy. Narcissistic. Ha? Wa gani siya sense of accountability sa iyang mga gibang buhat. Wa siya remorse. He is doing things without remorse. Matod pas desisyon. Dili na akong sulti ha. Sulti na mga gala sa desisyon sa kaso sa ilang annulment. Oh. Gidescribe og unsay ang personality ni Digong. Unsa mao ni? Ha? Kita ta sa anak. Oh. Nga grabe mga gala og nas kasoko. Manglisik ang mata. O mag-imbento og mga istorya. Ha? Ngano laging panahon sa pagka
contempt ni Zulaika Lopez, isang chief of staff. Ha? Chief of staff to, uyab. Oh. Kisa lagi nag-ingon nga pamatson sila. Ha? Kisa nag-ingon nga pamatson sila. Ato panahon na, ato pang Hariroki, magtapok tayong mga tao. Mag-people power tayong mga tao kay patson si Sara Duterte. Unsa man makutlo ni Ferdinand Marcos o isang patson Duterte? Ha? In fact, Sara Duterte made herself a threat. Si Sara Duterte mismo ang nihimo sa threat ni patson si Ferdinand Marcos Junior. Unsa karon? Si nangangkon nga patson ko nila. Inana ba? They are trying to twist mga gala all the facts in the world just to favor them. Gabihan, no? Unsa nagpadala mo gyapon ta? Mahal mo na si Inday. Aray! Anak ko ng tatay! Aray! Anak ni tatay, asa ka tay? Ha? Ay pa, may mensahe dito sa Alma. Aglosartan, murawang wa baka makainom. Yapiki na po. Yapiki na po. Yapiki. Paita. Matagbuwan na tong sweldo kaltasan. 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 Alas 51 oras ka mong tago, noy! Uy, balik pa ta kay ato palutsol ng mga ginagmay nga mga small business na to kay pangitaon na ganang mga poreng o manon store. Balik pa ta kay suda, no man lamang na ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong ma-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366. Zis Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlawng Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services.
Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Atodak na alas 10:55. Matagbuwan natong sweldo kaltasan. Matagbuwan natong sweldo kaltasan. Matagbuwan natong sweldo kaltasan. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Sweldo kaltasan. Welcome back mga sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang Tulumanon nga Hilongos sa lungsod mga igsoon. Hilongos, atong lungsod. Sa gihapon, panayin ka mo nagpaminaw. Niyubos ka lagat sa kaginan. Sweldo kaltasan. Ang inyong amigong away paglupat. Ang inyong amigong bungot. Di ang bungoton dahil. Yadzip Montira Cubio. Atong gibayad nga buwis sa tumaning gisingtan. Gibayad nga buwis sa tumang gihaguan. Apan gikawat radi ay sa mga kanahan. Gikawat ang mga kanahan. Radi ay sa mga kanahan. Atong gibayad nga buwis sa tumaning gisingtan. Ay, itong amigo na may naroon, Donald Duck! Haguan apan gikawat radi ay Oscar Utrira! kanahan. Gikawat ra gikawat. Senador Congressman Cyclop Untuhan, shout out ko kang sir sa Tornino Utrira sa Piso Office. Wailaing gwapo niya sa Piso Office si Satura. sa mga tao. Senador Congressman kung eleksyon marang buutan kung naasa katungdan. Bawion ang puhunan. Ilang tuyo negosyo. Dilipang serbisyo. Ikaw na. Sa mga kawatan. Anjing Recto, gilipat lang ta sa tubag. Nga, gibali nga mga pangutana nga kung kinsay nagpondo o asa gikuha ang budget sa para sa iyang mga bodyguard. Awa, nawala ang punto ni kongresista ko. Wa na matubag ang lehitimo pangutana kay natabunan sa iyang pangutana o ikunsa silang saldi ko o sirini ko. Sa mga kanahan sa kinamanghuran pang-tuition na unta sa kinamanghuran pamlitin na unta sa kinamanghuwangan pamlitin na unta sa kinamanghuwangan kawatan Ano pang bro si Sir Lindy, wa mi mailan oy. Kay sa ahong pagsabot, one on ang purpose niya ay fully na sa kurente. Sa ahong ra po na pagsabot, sadop yung pagsabot bros. Kay karon mo to idang kuan lagi giingon. Pero doon na ba gihimos Marcolita? Wa, bisag draft na lamang sa bill nga. One on ang purpose nga aris kurente dapat ang para sa purpose. Wa. They would do anything to lure us in different ways. Mark Joseph Balyada, watching from Katungawan. The system can't stop us. Agaw Macnil Otrira, good morning, gaw. Fight for your rights, soldiers arise. Love's the only way. Rastafari. Oh, nanero. Uy, alas 10:58 naman, apiki mo nas oras, ha? Unsa man? Ganahan mo maminaw og istorya? Ha? Nahan mo? Nebay usa ka kuan kining na depress ka bata ugma na lamang niya. Oh, ugma na ni kini nato nahon. Oh. Diay usa ka politiko, dakong politiko sa Pilipinas. Niya to China. Ato China. Pag ato China, abi sa mga igala sa usa ka taas opisyal sa China.
Oh. Matod pa. Diri ta pre. Higda-higda sa diri pre. Taon man. Luxurious kayo, no? Luho kayo. Ang panimay, na swimming pool, naay kagulong jet, ingon ang politiko sa Pilipinas. Do, diin makagipalit ining tanan do nga. Pilar ba sweldo og opisyal sa gobyerno, no? Ingon ang insik. Kita ka anak tolay. Nindot no. Ingon ang politiko. Oh, nindot bitaw. Oh. Ag 10% anak maone. Oh. Ag 10% anak tulad sa maone. Mengpol. Oh. Mga dayan-dayan nga nindot kayo. Maone. Audi ay. Sus, pagkasunod buwan, nahitabo mo na nga katong opisyal sa China. Ni bisita sa Pilipinas. O niya kay agig magbaos mga gala sa iyang kamaayo dito sa China. Ang opisyal sa Pilipinas, niabi-abi sa opisyal sa China. Ha? Dirido! Kita kayo, ngilngig kayo! Ha? Duro, natingag, opisyal sa China. Og nindot ang idang lugar, mas nindot pa ang mga kabtangan sa opisyal sa gobyerno sa Pilipinas. Ingon na ang taga-China. Ikaw ba, opisyal ka gobyerno, diin magkabayad ini. Oh, katawa ang Pilipino. Ikaw, oy. Ako kang just now. Puro kang just now. Kita ka ng tulay? Ay, tulay, kita ka na. Siging lingi-lingi ang insik. Ay, mga tulay imong giingon do. Asa tulay. Ingon ang Pilipino. Mo na diha. Ang tulay diha mo ni. Ang paras tulay mo ni. Way lami. At ito na tayo. Wata mga galaigong panahon. Alam, ito na ugma na podpohon ha. Ugma na podpohon. Kumarta na ang tambal ko noon yung Alma Dator. Baby Hustle! Salamat ka tubi ha. Beggars cannot be choosers. Tangan mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Tangan sa to pinanggaon maghihunahuna og pangabaga sa Mansalong Sunsay Longos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Tangan sa tatong buutan nga Mansalong Sunsay Longos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo pos kalagad kangina ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong dili na bungoton pero napakang erase. Najib Montira Copio manamili itong buingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kondili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa itong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod.